is involvement and consistency. Amen? Ano pong ibig sabihin nun? Ibig sabihin na maging part po tayo ng ministry bilang church. Amen? Bilang naligtas pamagitan ng pagkabuhos ng dugo ng Panginoong Jesucristo, ng ating tinanggap ang Panginoong Jesucristo sa ating puso bilang tagapagligtas ng ating buhay, at nabautismuhan, tayo po ay naging part na po ng church. Amen? And bilang part ng church, kinakailangan na tayo po ay may involvement sa ministry. Amen? At hindi lang basta-basta involvement, meron ding consistency. Ano yung consistency? Dapat nagpapatuloy. Amen? Hindi pa hinto-hinto. Hindi yung pag gusto mo ngayon, sa susunod, wala. Okay? Yan po yung consistency. At yan po yung pag-aaralan natin ngayon sa umagang ito. Amen? Let's open our Bible in the book of Acts. Chapter 20. Amen. Are you ready? Sa message? Amen. Praise God. Ito ang pinakahihintay ng bawat mga ligtas mga Kristiyano, ang makinig ng salita ng Diyos. Open your Bible and please, tayong lahat ay tumayo. Let's open the book of Acts chapter 20 verse 24. Binasa na po natin ito kanina pero basahin na lang po natin yung isang verse. Ayan po yung ating pinagkuhanan ng tema ng message sa umagang ito. Amen? Nandiyan na po kayo? Amen. Lahat po gusto ko po makikita na nandito ha. Ayan, okay. Ayan, walang nagtatago dyan sa loob ng kwarto. May makikinig kayo dito. Ayan. Magpakita kayo. Nasa na ito ba? Magpakita kayo dito. Hindi kayo multo. Sana yan. Dito kayo na. May ano pa dito upuan. Yan. Amen. Sino pa nandiyan? Gusto ko nakikita ko yung mga multo. Kasi nahirap kung nakatago yung mga multo. Hindi nyo nakakatakot pag nakatago. Kaya gusto ko nakikita ko kayo Yeah, very good. Saan pa yung iba? Sino pa yung nasa room? Dito kayo, may puwang pa dito. Ayun, sa likod nila tatay may puwang pa. Ayan. Kasi ayoko masahin yung message Nakapagod kaya magsalita. Ayoko na paulit-ulit. Gusto ko, mapakinggan natin ito, maisabuhay natin ito. Okay, nandiyan ba lahat? Makita ko na lahat. Good. Good, okay? Acts chapter 20 verse 24. Ready? Read. But none of these things shall move me, neither count I my life here unto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God. Amen? Sabi doon ni Paul, I might finish my course with joy. Masaya. Amen? And the ministry which I have received of the Lord Jesus Christ, kanino natin natanggap? Sa Panginoong Jesucristo, to testify the gospel of the grace of God. Kaya mga kapatid, kapag binigyan kayo ng ministry, hindi yan galing sa akin. Galing yan sa Panginoong Jesucristo. Amen? At dapat gawin natin yan with joy. Amen? With joy. And siyempre, with love. May tayo po lumapit sa Panginoon at manalangin. Mapagpala namin Diyos, maraming salamat po muli na narito kami makikinig ng iyong salita. As a church, ito po'y pagbulayan namin Panginoon. Ito po'y aming maisang puso, maisang isip. Ito po'y aming gawin bilang isang church Panginoon. At kinakailangan namin mag-comply sa mga bagay na ito patungkol po sa mga aral Panginoon, aming pong pag-aaralan sa umagang ito. Dalahin po po Panginoon ang pagkilos ng kaaway na huwag bumadlang sa amin. Kayo pong magbigay sa akin ng talino, Panginoon, na nagmumula sa inyo, alakasan ng pangangatawan. At tulungan niyo pong bawat ko pong mga kapatid na narito, Panginoon,
na maunawaan po namin ito. Ito po ang aming dalangin, binabalik po namin sa iyo lahat ng kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo mga kapuna, mga kapatid. Ang natin ko ang speaker natin. Hello, hello. Hello. Hello, hello, hello. Sound check, sound check. Hello, hello. Hello. Hello, sound check. Yan ba? Nakapagpuan dyan sa ano? Tanggalin mo muna yung sa piano. Sign pen. Sige, gawin mo. Hello, hello, hello. Yan, hello. Sound check. Wala nga. Hindi ako magsulat. Hello. Hello, hello. Sound check, sound 1, 2. Sound check 1, 2, 3. Hello, hello. Sound check, sound. Hello, sound check. Hello, sound. Yan, okay na. Amen. The title of our message this morning, Involvement by Conviction, Consistency, not by Emotion. Amen? Papaliwanag po natin yan. Involvement by conviction, consistency, not by emotion. Mga kapatid, we are saved not by our emotion. Tama? Amen? But by the conviction of the Holy Spirit. John 16:17 to 8. Nevertheless, I tell you the truth. It is expedient for you that I go away, for if I go not away, the Comforter will not come unto you. Sino yung Comforter doon? But I depart. But if I depart, I will send him unto you, and when he is come, he will reprove the world of sin, and of righteousness, and of judgment. Sino po yung Comforter na yun? Yung Holy Spirit. Yan po yung nagpo-convict sa atin sa oras na ito. Amen? Yan po yung kumilos sa ating puso, kaya naganap po sa atin yung tinatawag na kaligtasan. Amen? Naalala niyo po nung tinanggap niyo si Kristo? Wala naman siguro dito tumanggap kay Kristo na siya yung emotional. Amen? Bagkos nalaman natin, tinanggap natin si Kristo dahil nalaman natin yung katotohanan, pinag-aralan natin yung katotohanan. Amen? Tama? Amen? Hindi dahil tayo ay malungkot, hindi dahil tayo ay sobrang saya. Amen? Bagkos totoo, yung napakinggan natin, yun yung tinanggap natin. And that is the conviction of the Holy Spirit. Amen? Okay? So yan, may kinalaman kasi yun sa pag-aaralan natin. Kung tayo ay naligtas dahil sa conviction at hindi dahil sa emotion, dapat motivated tayo sa pagtugon at pagkilos natin sa ministeryo ng Panginoon. Dapat convicted tayo sa ministry na meron tayo. Amen? Hindi emotional. Amen? Kung tayo ay naligtas, dapat convicted. Pag sinabing conviction sa ministry, ito yung ayaw natin, pero kailangan natin gawin. Amen? Nakikinig ba? Ayaw mo, pero kailangan mong gawin. Ayaw natin, pero kailangan natin gawin. Amen? Dahil naligtas tayo by conviction at gagawin natin ang trabaho, ang ministeryo ng Panginoon by conviction and not by our emotion. Amen? Example, kapag umaga, ang hirap bumangon dahil masarap matulog. Pero kailangan bumangon dahil kailangan pumasok. Tama? Convicted ka. Amen? Kung i-feed mo yung emotion mo, matulog na lang ako. Diba? Hindi naman siguro ako babagsak. Hindi naman siguro ako matatanggal sa trabaho, hindi ako magpapaalam. Amen? Diba? So, i-apply natin sa gawain ng Panginoon yan. Amen? Ang church ay merong standard. Ang church dapat mataas ang tingin natin. Hindi siya basta-basta. Mas mataas pa yan sa kumpanyang pinapasukan natin. Mas mataas pa yan sa school.
na pinapasukan natin o kahit anumang organization na naitayo dito. Amen? Mas mataas pa yan, higit. Bakit? Dahil galing yan sa langit. Sino nag-establish yan? Ang Diyos ng mga Diyos, ang Hari ng mga Hari. Amen? Kaya dapat gawin yung pag-respect at paggaling natin. In our introduction, number 1, engage ourselves in the ministry. May disciple, nagsusulat ba kayo? Engage ourselves in the ministry. Pag sinabing engage, ito po yung other word ng involvement. Pag sinabing engage, ito po yung military word. Okay? Pag sinabing engage, no retreat yan. Ibig sabihin dun sa sa military. Okay? So sa sundalo, hindi pwede yung duwag. Hindi pwede yung kapag sinabi, o ikaw major, ikaw lieutenant, ikaw ano pa ba yung mga doon? Ano yung pinakamababa na na private. Ikaw private, ipapadala ko kayo sa tawag dito. Sa Mindanao. Okay? Kayo yung front line. Pag sinabing ganon, ibig sabihin buwis buhay na yun. Okay? Ano yan? Patay o buhay. Huwag ka na mag-expect na buhay kang makakauwi. Okay? Sasabihin ng kanilang commander, engage yourself. Then, hindi mo pwedeng sabihin yun, Sir, nakalimutan ko. Mahina pala yung loob ko. Di ba? Hindi mo pwede sabihin gano'n. Nag-training ka ng ilang taon, tapos bigla kang duwag, bigla kang atras. Amen? Yun yung ibig sabihin ng word na engage. No retreat. Amen? Nasa bakbakan tayo, hindi pwedeng iiwan nyo ako sa bakbakan. Amen? May ipaglaban tayo sa kampo ni Satanas, hindi pwedeng atras kayo, Pastor, ikaw na lang lumaban, ikaw makapagbarilan. Yun yung ibig sabihin ng engage. Amen? And number 2, kung nag-engage tayo dyan, dapat tayo ay nag-enjoy. Amen? Let us enjoy our ministry. Gawin natin ang masaya yung ministry na ginagawa natin. Ginagampanan natin. Amen? Diba? Let us elevate the ministry. Anong ibig sabihin ng elevate? Itaas mo yan, dapat mataas ang tingin mo dyan, na hindi basta-basta. Amen? Ang hirap sa ating mga Kristiyano, ang baba ng tingin natin sa ministry, kaya minsan, ganun na lang natin iwan. At ganun na lang natin hindi pahalagaan. At ganun na lang natin na huwag natin gawin yung mga gawain na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Amen? Let us elevate the ministry, mga minamahal na kapatid. Amen? Are you with me? Amen. Dapat mataas ang tingin natin sa ministry. Hindi yung basta-basta lang. So, why we need to get involved and be consistent in our ministry? Sa ating pong message, number 1, the ministry is hard. Amen? Pastor, bakit gano'n naman? Di ba? Bakit kailangan ko o bakit kailangan natin na mag-involve at maging consistent sa ating ministry? Number 1, the ministry is hard. Pastor, parang ang negative naman yan. The ministry is hard. Mahirap pala yung pastor, ayaw ko na lang, di ba? Kayo na lang dyan, pastor, di ba? Kayo na lang gumawa dyan, mga teachers, kayo na lang, di ba? Mahirap pala yan Sabi sa Matthew 16:24, then said Jesus unto his disciples, if any man will come after me, let him deny himself. Tingnan niyo po, Matthew 16:24. Sayin natin. Matthew 16:24. Ano sabi? Then said Jesus unto his disciples, kanino sinabi sa disciples, if any man will come after me, kung sinong tao, kung sinong gustong sumunod sa akin, let him deny himself. Kakalimutan mo yung sarili mo. And take up his cross and follow me. Anong ibig sabihin ng cross? Yung cross po, mga minamahal na kapatid, mabigat po yun. Hindi po yun magaan. Mabigat po na pasanin yun. Amen? Di ba sabi nung isang verse, I am crucified with Christ, nevertheless I live. Di ba? Hindi mo lang bibit-bitin yung cross, dapat ikaw rin ay naipako kasama ni Kristo. Di ba? Bilang iisa tayo sa Panginoong Kristo. Amen? Di ba? Na tayo ay may Kristo, tinanggap natin si Kristo, tayo ay naging disipulo ni Kristo, let him deny himself, ang sabi ng Panginoong Kristo, and take up his cross. Hindi madali ang ministry. Mabigat po talaga ang ministry, mga minamahal na kapatid. Amen? Yan ang katotohanan. Amen? Example, mga minamahal na mga kapatid.
ang gawain ng Panginoon ay tunay na mahirap. Diba? I-relate natin sa secular. Walang trabaho na hindi mahirap. Tama? Walang trabaho na hindi paghihirapan. Tama? Walang trabaho na hindi nakakapagod. Amen? Diba? Sino nakaranas magtrabaho dito, mag-aral? Lahat yan ay nakakapagod. Lahat yan ay mahirap. Tama? Amen? Ganon din ang gawain ng Panginoon. Hindi ito madali, paghihirapan, at nakakapagod. Amen? Though the ministry is hard, letter A, but it was happy. Diba? Ngunit ito ay masaya. Amen? Mahirap siya pero masaya ang gawain ng Panginoon. Masaya na nasa gawain ka ng Panginoon. Masaya na ginagampanan mo ang gawain ng Panginoon. Amen? Acts 16:23 to 25. Let's open our Bible. Acts 16:23 to 25. And when they had laid many stripes upon them, they cast them into prison, charging the jailer to keep them safely, who having received such a charge, thrust them into the inner prison, and made their feet fast into the stocks. And the midnight Paul and Silas prayed, and sung praises unto God, and the prisoners heard them. Diba? Yan po yung kwento na kung saan si Paul and Silas, sila po ay nakulong. Amen? At dinala po sila doon sa pinaka-kasuluk-sulukan ng kulungan. Ibig sabihin, hindi talaga sila makikita kahit ang mga kasama nila. Amen? Di ba? Ang hirap po mga minamahal na kapatid kapag ikaw ay nakulong. Di ba? Lalo kung wala ka namang ginawang kasalanan. Amen? So sila po ay nahuli sa paratang na sila ay nangangaral ng salita ng Diyos dahil pinapangaral nila si Kristo. Isipin niyo yung persecution ng unang panahon, no? Amen? Dito sa Philippines, walang ganyan. Amen? Malaya tayo, nagbibigay tayo ng tracts, pwede nating lakasan yung speaker natin, katulad ng ginagawa nito, hindi tayo huhulihin. Amen? Meron tayong kalayaan. Pero nung panahon na yun, wala silang kalayaan. Pag ginawa nila yun, pwede silang hulihin. Kasalanan yun sa batas nila. Okay? So kaya tayo ay mapalad ngayon. Ngayon nakita natin, si Paul and Silas, sila ay nakulong. Pero tignan nyo, anong attitude nila na sa kabila ng mahirap ang gawain, di ba? Sa kabila na nagsusolwinning ka na nga, nagbabible study ka na nga, ginagawa mo na nga yung gawain ng Panginoon, tapos makukulong ka pa, di ba? Pwede natin sisihin yung Panginoon, magreklamo tayo sa Panginoon. Pero anong ginawa ni Paul and Silas? Ang sabi sa verse 25, and at midnight, Paul and Silas, anong ginawa? Prayed and sung praises unto God. And the prisoners heard them. Narinig sila ng mga nakakulong doon. Diba? Maring sabihin ng mga nakakulong doon, mga baliw siguro yun. Diba? Nakakulong na kami dito, kumakanta-kanta pa sila. Diba? Amen? Nandun na sila sa pinaka, kumbaga, mahirap na katayuan ng kanilang buhay. Diba? Kumakanta pa rin sila. Amen? Nandun na sila sa malungkot na parte ng kanilang buhay, pero nananalangin pa rin sila. Amen? Mga kapatid, nais kong sabihin sa inyo na hindi hadlang ang paglilingkod sa Panginoon kapag ikaw ay malungkot, kapag ikaw ay nandun sa problema mo. Amen? Ang kailangan mong gawin ay magtiwala sa Panginoon, manalangin at umawit ang makalangit na awitin. Amen? Hindi magbukmok, hindi magdabog. Amen? Hindi sisihin ang Panginoon, bagkus iasa ang pananampalataya natin sa Panginoon. Amen? Ano sabi ng kanta? The Lord's our rock, in Him we hide, a shelter in the time of storm. Siguro ito yung kinanta nila, di ba? Secure whatever, He'll be inside, a shelter in the time of storm. Oh, Jesus is a rock in a weary land. Isipin mo yung kantahin mo yung sa kulungan pag nakulong kayo. Di ba? A weary land, oh Jesus is a rock in a weary land, I shelter in the time of storm. Pag may problema kaya yung kantay mo, makalangit na uwitin. Hindi alak ang solusyon kapag may pinagdadaanan ng kabigatan. Amen? Pananalangin, salita ng Diyos at pag-awit ng makalangit na awitin ng ating sandata. Amen? Hindi yung aray na ko. Diba?
broken ka na nga, ganun pa yung kinakanta mo, eh di lalo ka na broken. Amen? Hindi makamundong awitin, ang dapat awitin ng isang Kristiyano. Amen? Dapat yung mga makalangit awitin na may pagpapuri sa Panginoon. Tignan nyo yung kasunod. Ano nangyari doon? Sa 26, tignan nyo sa Bible yung 26. Pagkatapos nila kumanta, pagkatapos nila mag-pray, ano nangyari? And suddenly, there was a great earthquake. Diba? So that the foundation of the prison were shaken, and immediately all the doors were opened, and everyone's bonds were loosed. Natanggal yung kanilang tanikala nung nag-pray sila. Diba? Nabuksan yung kulungan, pwede na silang tumakbo palabas, pero hindi nila ginawa. Diba? May naligtas na isang bantay. Diba yung Philippians jailer, naligtas siya. Bakit nagulat siya? Yung pwedeng tumakas itong mga ano na to, sila Paul and Silas, pero hindi sila tumakas. Ano sabi ni Paul sa kanila? Oh, nandito pa kami. Hindi pa kami umaalis. Diba? Ano nangyari? Naligtas yung Philippians jailer. Bakit? Kumakanta sila eh, nanalangin sila eh. Amen? Dapat ganyan ang attitude natin kapag may problema tayong pinagdaraanan. Hindi tayo nagmumukmok. Amen? Amen? Dapat pinapalakas natin ang ating loob. Amen? Amen? So, ministry is hard, but it was happy. Letter B, but it has honor. Meron itong karangalan. Meron itong gantimpala. Amen? Colossians chapter 3, verse 23 to 24. And whatsoever ye do, do it heartily, as to the Lord. Kapatid, tanong ko, paano nyo ginagampanan yung ministry natin? Heartily, para sa Panginoon, o para sa tao? Para kay pastor, para kay brother, para kay sister. Diba? Knowing that of the Lord, he shall receive the reward of the inheritance, for he served the Lord Christ. Dahil ang Panginoon ang nagbigay ng ministry na yan, siya yung magbibigay ng reward. Amen? Kapag ginawa natin yan ng ating buong puso, diba? Nang may pagpamahal yung ministry na ginagampanan natin, na kahit walang nakatingin, kahit hindi nag-uutos si pastor, o kung sino man dito, ginagampanan natin yung ministeryo natin ng masaya. Amen? Diba? Sabi nyo sa Acts, gawin ng masaya ang ministry na natanggap natin sa Panginoong Kristo. Amen? Dapat ganun ang ating karakter pagdating sa pagtugon sa gawain ng Panginoon. 1 John chapter 5 verse 4, for whatsoever is born of God overcometh the world, and this is the victory that overcometh the world, even our faith. Mga kapatid, alam niyo po ba na overcome na natin yung world? Yung sandibutan na ito na overcome na natin. Ano ibig sabihin ng pastor na overcome? Ibig sabihin nun, dumaan ka man ng mga matitinding pagsubok. Amen? Diba? Wala na yan sinabi. Ikaw ay tutungo pa rin doon sa langit. Dapat doon tayo nakatingin. Amen? Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Diba? Dapat doon tayo nakatingin sa Panginoong Kristo. Bakit? Nanalo na tayo eh. Nung tinanggap natin si Kristo bilang tagapagligtas ng ating buhay, nanalo na tayo against kay Satan na mapupunta tayo ng impyerno. Amen? Dapat doon tayo nakatingin. Hindi tayo dapat nagmumukmok sa mga pinagdaraanan natin. Mahirap ang ministry, mahirap ang ministry, mahirap ang ministry. Ayaw namin dyan mag-join, pastor, mahirap ang ministry. Wala namang trabaho madali. Amen. Amen? Kung gusto niyo na trabaho madali, diba, matulog na kayo panghabang buhay. Huwag na kayo gumising. Madali yun. Walang sakit, walang hirap. Amen? Amen. Even our faith. Pinagtatagumpay mo ba yung pananampalataya na meron ka bawat araw? O linggo ka lang nagtatagumpay sa pananampalataya mo? Tuwing Wednesday lang. At tuwing gumaganap ka ng ministry mo, doon mo lang ba napagtatagumpayan yung pananampalataya na meron ka? Amen? Pagdating mo sa bahay, tagumpay ka ba sa pananampalataya na meron ka? Na-overcome ba? Amen? Pagdating sa school, pagdating sa trabaho, naintindihan niyo po mga minamahal na kapatid, dapat yung pananampalataya natin, di ba? Alam natin, nagtagumpay na tayo. The ministry is hard. The ministry is hard. Amen? But it was happy. But it has honor. And number 2, 2 points lang po ito mga kapatid. Dahil wala na akong makita ng ibang susunod. The ministry is heavenly. The ministry is heavenly. Yung ministry na ginagampanan natin ay makalangit. Hindi ito makalupa, mga minamahal na kapatid. Amen? Amen?
Ayaw ni Satanas na umaawit tayo ng papuri, ng awit sa choir. Ayaw ni Satanas yan. Ayaw ni Satanas pag nag-aaral tayo dito, children. Ayaw ni Satanas yan. Ayaw ni Satanas kapag nagpipreach dito si pastor, may nagpipreach dito. Ayaw ni Satanas pag may nagpapakanta dito. Amen? Ayaw niya yan. Amen? Ngayon, gagawin ba natin ang ayaw ni Satanas? Gawin natin yung gusto ng Panginoong Jesucristo. Amen? Bakit? Christian tayo eh. Ayaw ni Satanas kapag nagsisimba ka. Amen? Ayaw ni Satanas kapag ikaw ay nagpipray. Ayaw ni Satanas kapag nagbabasa ka ng Bible. Kaya pag ni-reverse natin yan, pag di ka nagbabasa ng Bible, pag hindi ka nag-attend in church, kapag hindi ka nakikisa sa gawain ng Panginoon, masaya si Satanas. Bakit? Ministry niya yun eh. Ngayon, kanino kang involved na ministry? Sa Panginoon o kay Satanas? Di ba? May ministry sa Satanas, tandaan niyo po yan. Anong ministry niya? Pigilan ka na huwag kang mag-involve sa church. Yan ang ministry ni Satanas. At huwag kang magpatuloy sa church. Yan ang ministry ni Satanas. Kaya kapag yan ang ginagawa mo, hindi ka nagmi-ministry sa Panginoon. Nagmi-ministry ka kay Satanas. Intindihan niyo? Amen? The ministry is heavenly. 1 Corinthians 16:15. Open your Bible. 1 Corinthians 16:15. Isip pa ba mga kapatid? Amen. Malapit na po ito. Amen? Walang matutulog. Kapit lang. 16:15. I beseech you, brethren, ye know the house of Stephanas, that it is the first fruits of Achaia, and that they have addicted themselves to the ministry of the saints. Meron palang addict sa Bible. Amen? Addicted themselves to the ministry of the saints. Amen? At tawag dito, holy addict. Diba? Ano yung holy addict? Yan po yung addict sa church. Hindi siya mapakali, uy, kailangan umattend ng prayer meeting. Addict ako sa church. Kailangan umattend every Sunday. Addict ako sa church. Kailangan ko magbasa ng Bible. Addict ako sa pagbabasa ng Bible. Amen? Kailangan ko mag-pray. Addict ako sa pag-pray. Kailangan ko kausapin ng Panginoon. Amen? Hindi yung addict ka sa Facebook. Addict ka sa YouTube. Addict ka sa Wattpad. Addict ka sa TikTok. Addict ka sa mobile game. Amen? Amen? Amen. Siguro sapat na yun, hindi ko nananagdagan. Amen. Mga kapatid, lahat po ng ginagawa natin ngayon dito sa gawain ng Panginoon at sa pamumuhay natin bilang isang Kristiyano ay practice po natin para sa hinaharap. Practice po yan. Philippians 3:20, for our conversation is in heaven. Amen. Kaya tayo umaawit kasi gagawin natin to sa heaven. Kaya tayo nagbabasa ng Bible kasi papakinggan natin to sa Panginoong Jesucristo doon sa heaven. Amen? Walang sasabihin doon ng Panginoong Jesucristo, kayong mga nagtitiktok dyan sa lupa, pagdating dito sa langit, mag-tiktok kayo. Papanoorin namin kayo. Kung mga vlogger dyan, i-vlog nyo itong mga nagtitiktok, i-post nyo sa ating Facebook. Our conversation, yung pamumuhay natin, makalangit. Kaya dapat pinapractice natin yan habang nandito pa tayo. Amen. Amen? Kaya yung mga practice na ginagawa natin sa ating buhay, alisin nyo na yan. Kung hindi naman yan makalangit. Naintindihan nyo? Amen. Kaya kids, bakit nagagalit si pastor kapag gano'ng ginagawa niyo? Hindi nyo naman gagawin yan sa langit eh. Amen? Our conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ. Tignan kasi natin yung Panginoong Jesucristo, pupunta tayo sa langit eh. The Lord Jesus Christ. Gusto ba ito ni Kristo ginagawa ko? Amen? Dapat yung gusto ni Kristo yung ginagawa natin, hindi yung gusto mo. Amen? Hindi yung emotion mo yung gusto mo. Dapat yung gusto ni Kristo yung gagawin natin sa ating buhay. Amen? Parang katulad na itong electric fan na yan. Diba? Paano kaya kung electric fan na yan, nilalabas niya ang apoy? Okay ba yun? Ha? Okay ba yun?
Diba? Dapat ang nilalabas niya, nagbubuga siya ng hangin. Yun yung purpose niya. Tama? Pero kapag po yung nilabas niya, ay walang kwenta yun, itapo na yan. Amen? Ganun din tayo mga Kristiyano. May purpose tayo, dapat gusto natin, dapat yung ginagawa natin, yung gusto ng Panginoon, hindi yung gusto natin. Amen? We are convicted eh. Amen? By the power of the Holy Spirit, dapat ang gagawin natin yung kalooban ng Panginoon, hindi yung gusto natin. Diba? Gusto kong mag-TikTok, kaya yun naman ng Panginoon, sige, ito na gagawin. Intindihan nyo? Huwag mo i-feed yung emotion mo. Amen? Dahil mapandaraya ang puso, sabi ng Biblia, darayain ni Satanas ang puso mo hanggang mahulog ka dyan. Paring ligtas ka, pero backslider yung puso mo. Hindi nakakatakot mga minamahal na kapatid. Amen? At walang reward yung mga bagay na yun. Dahil hindi ka sumunod sa pinag-uutos ng Panginoon sa Kristo. Gusto ang hirap maging Kristiyano, mahirap kapag hindi ka sumusunod. Amen. Madali kapag ikaw ay sumusunod. Amen? Eh kung sa violation nga sa traffic, sumusunod tayo eh. Pag nahuli ka, titikitan ka, babayaran mo, sumusunod tayo, nagko-comply tayo. Bakit sa gawain ng Panginoon, hindi natin gawin yan? Amen? Amen po ba? Diba? Eh napakadali sa gawain ng Panginoon. Sumunod, ayaw lang natin sumunod. Amen? The ministry is heavenly, it is extraordinary. Hindi ito ordinary. This is extraordinary. Ibig sabihin extraordinary, hindi ito basta-basta mga kapatid. Utos to ng Panginoon. Alam nyo, pag sumusunod ako sa utos ng Panginoon, iba yan, mag-preach. Ay, na naman. Mag-preach na naman ako, utos to ng Panginoon eh. Tuturo na naman ako sa kwento, utos to ng Panginoon eh. Diba, maglilinis na naman ako, utos to ng Panginoon eh. Para to sa gawain ng Panginoon eh. Amen? Ganun yung attitude ko, para hindi ako matisod sa iba. Diba, gagawin ko siya para sa Panginoon at hindi para sa tao. Amen? Colossians 4:17, and say to Archippus, Colossians 4:17, and say to Archippus, take heed to the ministry which thou hast received in the Lord, that thou fulfill it. Ano sabi ni Pablo? Kapatid, sabihin mo si Archippus, mag-ingat siya, yung kanyang ministry, pangalagaan niya, na kanyang natanggap sa Panginoong Kristo, at ito ay kanyang gampanan. Hindi nyo? Bawat ministry na pinagkatiwala sa atin, dapat ginagampanan natin. Amen? That thou fulfill it. Dahil natanggap natin yan sa Panginoong Kristo, hindi yan galing kay pastor. Amen? Huwag absent sa ministry dahil lang broken-hearted. Huwag absent sa ministry dahil lang hindi ka crush ng crush mo. Huwag absent sa ministry dahil pinagsabihan ng magulang. Huwag absent sa ministry dahil nag-away kayo ng kapatid mo. Huwag absent sa ministry dahil bagsak ka sa school. Huwag absent sa ministry dahil bagsak ka sa school. Huwag kang absent sa ministry dahil walang pera. Huwag absent sa ministry dahil wala kang ligo. Huwag absent sa ministry dahil may kaaway ka. Huwag absent sa ministry dahil walang trabaho. Huwag absent sa ministry dahil lugi negosyo. Amen? Huwag yan yung dahilan ng iyong buhay para tumigil ka sa gawain ng Panginoon. Ang babaw mo naman. Amen? Mga kapatid, huwag natin idadamay ang ministry kapag tayo ay may simpleng problema lang naman. Hindi pa naman tayo namamatayan eh. Hindi pa naman tayo nagkakasakit ng matindi. Huwag natin idadamay yung ministry. Amen? Ang problema ay iniluluhod sa Panginoon at pinagkakatiwala sa Panginoon. Amen? Naalala ko noon, pumapasok ako sa paaralan, nabaon ko ang sermon ni Mama. Diba? Sermon ni Mama. Papasok akong school. Kasi pasaway ako eh. Natural si sermonan ako. Amen? Malungkot ako. Emotional ako. Pero ang gagawin ko, kailangan ko pumasok. Amen? Pumapasok ako nun sa trabaho kahit na may karamdaman ako. Kasi alam kong kaya ko naman. Diba? Parang mas importante pa sa akin yung makasahod kaysa sa kalusugan ko. Yan ba yung tingin natin sa ministry? Amen? Diba? Na sinisikap natin sa abot ng ating makakaya na tuparin ang ating tungkulin bilang naligtas at pagpapasalamat natin sa Panginoong Kristo na siya yung ipinako at hindi tayo. Amen? Siguro kapag sabihin ng Panginoong Kristo, sige, pag hindi mo nasunod tong mga to, ikaw yung ipapako ko dun sa krus.
Di ba? Siguro, ano pa lang, alas 7 pa lang, nandito ka na. Di ba? Pastor, buksan mo na to. Tagal mo naman matulog, Pastor. Baka ipako ako ni Kristo. Pastor. Di ba? Kaya practice, siguro pag-practice ng ano, ng choir, di ba? Siguro, always present ka. Tuwing pananambahan, siguro, always present ka. Kapag ganun yung pamantayan ng Panginoon. Pero alam nyo, tumingin kayo sa akin. Kinat na nga ng Panginoon yung law eh. Bakit? Para hindi natin pagdaanan yung ginawa ni Jesus Christ. Kaya dapat makita natin yun, mga kapatid. Amen? Magpasalamat tayo doon. Amen? Walang silbi yung paghihirap na gagawin natin ngayon sa ministry na ito, yung pagod sa ginawa ng Panginoong Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Ikaw kaya ibitin na nakatingkayad ka, nakaganon. Nakakangawit ka, gaganong-ganong ka. Oh. Gusto nyo subukan? Ha? Alam nyo ba, doon nabali yung likod ni Jesus Christ kasi gumaganon siya? Doon nagka-problema yung likod niya. Bakit? Pinipilit niya tumayo, nakakangawit kaya yun. Tapos nakapako lang yung paa mo. Amen? Palit kayo, gusto nyo? Diba? Kaya nga nagkaroon ng tinatawag na substitution. Ibig sabihin, hindi na magaganap sa iyo yun dahil sa dugo ng Panginoong Kristo. Kaya dapat yun yung tignan natin bilang pagpapasalamat natin sa Panginoong Kristo. At huwag natin tignan na nakakapagod at mahirap ang ministry. Amen? Amen? Kung talagang makalangit ang tingin natin sa ministry, itrato natin ito ng katangi-tangi at hindi pangkaraniwan lang. It is extraordinary. Letter B. It is exciting. Amen? Exciting. 1 Peter 4 verse 10, as every man hath received the gift, even so minister the same one to another as good stewards of the manifold grace of God. Diba? Exciting. Binigyan ka ng gift ng Panginoon. Ipagamit mo sa Panginoon yan na excited ka sa Panginoon. Amen? 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 Hindi pupunta ka ng church. Oh, may practice ba? Pastor, parang tinatamad ako eh. Ang bihira. Parang hindi galing sa Panginoon yan. Diba? It is exciting. Dapat nga nagagalak tayo, Pastor, talaga? Ako yung gaganap dyan? Hindi siya sabi, Pastor, sabi ba na lang? Amen? Parang hindi tayo niligtas ni Kristo kapag ganyan attitude natin. Parang hindi nabuhos yung dugo ng Panginoong Kristo pag ganyan yung attitude natin, mga kapatid. Wala yung excitement. Pag ginawa nyo yun, walang excitement, hindi bukal sa puso nyo, walang reward yan, kapatid. Tandaan mo yan. Nag-aaksaya ka lang ng oras at panahon mo dito. Amen? Amen? Amen. Ano yung baptism? First step of obedience. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Di ba nag-decide kayo, tinanggap nyo si Kristo, dapat walang atrasan? Amen? Pagpapasalamat natin yun eh. Nagawin natin yun para sa Panginoon. There is no need for emotion in fulfilling our ministry in the Lord. Hindi kailangan yung emotional ka kapag i-fulfill mo, gawin mo yung gawain ng Panginoon. Kaya tayo dumadalo sa prayer meeting dahil sa Panginoong Kristo at hindi dahil tinatamad tayo. Amen? Kaya tayo dumadalo sa worship service dahil naligtas tayo at hindi dahil pakiramdam natin wala tayong ganang magsamba. Kaya tayo nagsusol winning dahil inutos ng Panginoon at hindi dahil inutos lang ni pastor. Kaya tayo umaawit choir at tumutugtog orchestra upang papurihan ng Panginoon at hindi dahil sa pagmamalaki na tayo ay nakikitang umaawit. Amen? Kaya tayo naglilinis sa bahay-sambahan dahil alam natin na ito ay para sa Panginoon at hindi para mapasaya si pastor. Amen? Mga kapatid, huwag natin iasa ang pagsunod sa Panginoon dahil lang pakiramdam natin, ayaw natin, o dahil hindi natin nararamdaman ang banal na Espiritu. Kapatid, kung bakit hindi natin nararamdaman yung banal na Espiritu, wala ka namang ginagawa para palakasin yun eh. Hindi ka nagbabasa ng Bible, hindi ka nagpupray, parang mararamdaman yung banal na Espiritu. Ayaw pang umatin ng church, ayaw pang gampanan yung ministry na pinagkatiwala sa'yo. Paano kikilos yung banal na Espiritu? Tatama rin talaga yan. Sino kikilos sa'yo? Satanas. Amen? Hanggang mawala ka sa gawain ng Panginoon.
Naintindihan niyo po mga kapatid? Amen? We are convicted, not emotionally. Amen? Amen po ba? Kung pakiramdam mo, tinatamad ka magsamba, pumunta ka ng bahay, sambahan at magsamba ka. Tinatamad ka eh, pumunta ka. Amen? Kung pakiramdam mo, tinatamad ka mag-soul winning, mag-Bible study, ang dapat mong gawin ay sumama sa soul winning at mag-Bible study. Bakit ko nasabi yung mga bagay na yan? Ganyan ako noon eh, tinatamad ako eh, edi magsisimba ako. Diba? Tinatamad ako mag-soul winning, edi magsusoul winning ako. Bakit? Pag ginawa ko yung bagay na yon, nagsamba ako na tinatamad ako, lumalakas ako spiritually. Pag ginawa ko yung bagay na yon, tinatamad ako mag-soul winning, lalabas ako, kahit ayaw ko, ayaw ng flesh ko, lalabas ako. Bakit? Lalakas ako spiritually. At lumalakas talaga ako. Pagbalik ko dito, ang saya ko, kumaawit pa ako. Diba? Rescue the perishing. Pero kung i-feed mo yung emotion mo, wala talagang mangyayari. Hindi mo talaga magagampanan yung ministry na ipinagkatiwala sa iyo ng Panginoon. Kung pakiramdam mo, tinatamad ka sa children ministry, hindi sumali ka sa children ministry. Kung saan ka tinatamad, doon ka dapat nag-involve. Amen? Hindi ang pakiramdam ang basihan ng pagtugon natin sa gawain ng Panginoon. Dahil ang ating pakiramdam ay nag-iiba at nagbabago. Diba? Kung paano tayo dapat naligtas, dapat ganun din sa pagtugon natin sa gawain ng Panginoon. Huwag yung emotion natin. Naintindihan niyo po? Amen? Huwag yung emotion natin pairalin. Amen? Do not walk in the flesh. Follow the conviction of the Holy Spirit. So, paano malaman yung conviction ng Holy Spirit? Kung ano yung sinasabi ko. Kung ano yung sinasabi ng Word of God. Kung ano yung message. Yun yung conviction of the Holy Spirit. Ngayon, kung ano yung bumubulong sa utak mo na negatibong bagay, yan ay yung iyong emotion. Naglalaban yan sa utak mo, huwag ka pumunta, tinatamad ka, di ba may gagawin ka? Di ba maglalaba ka? Yan yung emotion. Kumikilos si Satanas dyan. Ngayon, ano ba yung conviction? Ano bang utos ng Panginoon? Pag linggo, dapat ka sa church ka. Pag prayer meeting, dapat umattend ka ng prayer meeting. Yan yung conviction. Naintindihan nyo? Amen? Pag practice ng choir, dapat nandito ka. Intindihan? Yan yung conviction. Matthew 26:41, the spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Mahina talaga yung katawan natin. Mahina itong flesh. Pero alam nyo yung spirit, willing yan eh. Kaya dapat yun yung i-feed natin. Yung spiritual na bagay. Amen? It is extraordinary. It is exciting. It is exercised. Ito dapat ay ini-ehersisyo. Amen? Ini-ehersisyo. Sabi sa Romans 12 verse 4 to 5, for us, we have many members in one body. Maraming members sa isang katawan. And all members have not the same office. Iba-iba yung ginagampanan natin. Amen? Iba-iba yung trabaho natin. So we being many are one body in Christ, and everyone members one of another. Dapat nagkakaisa tayo. Ine-exercise natin yung gampanin natin sa Panginoon. Amen? Amen po ba? Amen. Diba? Parang kapag ikaw ay gusto mong lumaki yung katawan mo, ano kailangan mo gawin? Mag-exercise ka. Diba? Hindi mo naman pwede utusan yung katawan mo. Uy, lumaki ka nga dyan. Diba? Hindi mo pwede yun. Diba? Pag nagugutom ka, anong ginagawa mo? Kumakain ka, diba? Hindi naman pwede yung imagination mo lang. Lagi yung ulam nyo. Lechon, kaldereta. Hindi naman pwede yun, diba? Kailangan mo kumain. Para ano? Para mabusog ka. Naintindihan niyo ako? Amen? Diba? Hindi pwede yun. Kailangan ikaw ay may gagawin kung may gusto kang gawin at dapat gawin. Diba? Ganon din sa Panginoon. Diba? Meron akong kwento. Isang araw, nagbigay ng pagsubok ang doktor sa 4 na baliw kung talagang sila ay magaling na. Okay? 4 na baliw ha. Unang pasyente, si Japanese. Pangalawa, si Chinese. Pangatlo, si Taiwanese. Pang-4, si Philippines. Hindi, Filipino. Sino yung una? Japanese, Chinese, Taiwanese, Philippines. Tama ba, Philippines? Eh, di ba kasi Chinese, Taiwanese, Japanese, not Philippines, di ba? Biro lang ha. Filipino. Sila ay susubukin sa mga bagay na kanilang kailangan
sa loob ng 5 taon. Kailangan hindi nila ito magawa. Ilang taon? Ilang taon pagsubok sa kanila? 5. Sa Japanese, ang kahinaan niya, ang sigarilyo. Kaya pinadalan siya ng madaming sigarilyo. Kahinaan niya yun eh. Okay, sa Chinese naman, kahinaan ng alak. Kaya pinadalan siya ng madaming alak. Si Taiwanese naman, ang kahinaan niya ay droga. Kaya pinadalan siya ng maraming droga. Yan. Si Pilipino, ito yung kahinaan niya, babae. Kaya pinadalan siya ng madaming babae. Ngayon, lumipas na yung 5 taon. 5 taon. Binalikan at tinignan ng doktor kung ang kanyang mga pasyente ay nakapasa sa kanyang pagsubok. Ay, yan na. After 5 years. Pagtingin niya sa isang kwarto, si Japanese, labas na yung baga dahil sa paninigarilyo. Hindi siya nakapasa. Okay, di ba? Hindi nakapasa. Si Chinese, nakita niya na naliligo ng alak at lasing na lasing. Pinapaligo yung alak, lasing na lasing. So, hindi rin siya nakapasa. So, ngayon, nakita niya si Taiwanese na nanlalaki ang mga mata dahil sa droga. Diba? Kaya nakadilat, no? Amen? Ngayon, ito yung huli. Sino na yung huli? Pagkatingin ng doktor kay Pilipino, nagulat siya dahil hindi man lang ito natinag sa mga babae na kanyang pinadala. Grabe, matibay si Pilipino. Sabi ng doktor sa kanya, "Congratulations, Pilipino! Nakapasa ka sa iyong pagsubok, ikaw ay makakalabas na dito sa mental hospital." Sabi ng Pilipino, "Alam mo, Dok, hindi talaga ako matitinig sa mga babae na yan. Dahil simula nung makapasok ako dito sa mental hospital, ikaw lang gusto ko." Bakla pala, no? Amen? Mga kapatid, yung ministry natin, dapat sinusubok natin yan, dapat pinapractice natin yan. Amen? Parang muscle natin, hindi yan lalakas kung hindi winong-work out. Hindi ka matututong magsulat kung hindi ka naman magpo-practice magsulat. Amen? Hindi ka matututong magbasa kung hindi ka naman magpo-practice magbasa. Hindi ka matututo sa mga awiting makalangit kung hindi ka naman magpo-practice. Hindi ka matututong tumugtog ng mga instrumento kung hindi ka naman magpo-practice. Amen? Winong-work out yung ministry. Hanggang ito ay ma-practice, maisaayos natin. Amen? Mapagtagumpayan natin. Amen? Yung pagtulong natin, exercise din yan. Di ba? Yung pagtulog natin, exercise din yan. Alam niyo kung bakit? Pagtulog, exercise yan, mga kapatid. Di ba? Kaya ayusin na natin yung paghiga natin, mga minamahal na kapatid. Para kapag nandun na kayo, nakahiga na tayo sa puting box. Di ba? Tuwid na dapat. I-practice na natin yung tuwid na nakahiga. Amen? Di ba? Amen? Gusto niyo na ba? Ibang nasa kabaong, yung kamay, nakaganon, no? Bakit? Yun yung na-practice mo eh. Namatay ka, nakaganon ka. Amen? Sa ating pagtatapos, ang ganon, di ba? Reasons why we should always be in the ministry. Mga dahilan kung bakit kailangan tayo ay nasa ministry. Una, because we love the church. Do you love the church? Amen? Do you love the church? Because we should help the church. Do you want to help the church? Number 3, because we love the Lord Jesus Christ. Dahil mahal natin ang Panginoon Jesucristo, kaya dapat tayo nasa ministry. Number 4, because the ministry is not of the Lord Jesus Christ. Amen? Is of the Lord pala. Is of the Lord Jesus Christ. Sa Kanya galing yung ministry, hindi galing kay pastor. Amen? Ngayon, ang ginagawa lang ni pastor, inaano ko lang sa inyo. Tawag dito, delegate ko lang sa inyo. Okay, kasi galing sa Panginoon. Because the ministry was given you by the Lord. Okay? Ang Panginoon yan, dapat yan yung isa sa isip natin kung bakit kailangan natin mag-involve at maging consistent sa gawain ng Panginoon, sa ministeryo ng Panginoon. Involvement by conviction, consistency, not by emotion. Amen? The ministry is hard, but it was happy that it has honor. The ministry is heavenly, it is extraordinary, it is exciting, it is exercise. Amen?
Then, yan po ang ating mensahe sa umagang po ito. Tayo po lahat tayo umuko at pumikit. At lumapit po tayo sa Panginoong Kristo. Sa inyo pong pinaupuan, maaari po kayong manalangin dyan. At bukas din po ang ating altar kung gusto mo lumapit dito sa Panginoon, sa pananalangin. Lumapit tayo. Ngunit ako po hihiling sa iyo mga kapatid, kung ikaw ay nag-i-involve sa ministry, pero sa palagay mo walang consistency, this is the time na kausapin natin ang Panginoon na tayo ay Kanyang tulungan at tayo ay magkaroon ng pangungusap sa Panginoon na tayo ay mag-involve at maging consistent sa Kanyang ministry. Kung kayo naman ay wala pang involved na ministry, ito rin po yung tamang oras na mag-involve tayo sa ministry. And dapat, mga kapatid, ang ating tugon sa panawagan ng Panginoon na tayo mag-involve sa ministry ay oo, papaghamit ko ang aking buhay sa Panginoon. Aming Ama, Diyos namin dakila. Salamat po sa inyo pong mensahe na tunay na tumimo sa aming puso't isipan. Salamat po, Ama, dahil alam po namin ito'y galing sa inyo. At Panginoon, tulungan niyo kami na maisagawa ang dapat namin gawin pagtugon dun sa mensahe na aming natutunan. Lalo higit sa lahat sa pag-involve sa ministry at sa pagpapatuloy sa consistency. Naway tulungan niyo kami, Panginoon. Tulungan niyo pong bawat isa sa amin, harito. Pagkaroon po kami ng ministry, mag-involve po kami lahat, pumilos po kami lahat bilang iisang katawan na walang bawat isa sa amin dapat merong ginagawa sa inyo pong gawain. Bilang ito'y pagpapakita namin ng pagpapasalamat sa ginawa ng Panginoong Kristo dun sa krus ng Kalbaryo. At dahil doon kami naligtas, napatawad ang aming mga kasalanan, pagkakasala dahil sa Kanyang dugo. Kaya itong aming pasasalamat, gagawin namin, gagampanan namin ang ministry na ipinagkatiwala sa amin sa aabot ng aming mga kaya. Ito po na ay mahirap, hindi madali, nakakapagod. Ito po yung aming gagampanan, Panginoon. At alam namin, sa paggampan namin ito, ginagawa namin ito para sa inyo at hindi para sa tao kung sino man. At alam namin na ito ay may gantimpala dyan sa namin. Kaya tulungan nyo kami na magawa namin ang ministry namin ng masaya. Tulungan nyo kami na gawin namin ang ministry namin ng may pag-ibig. At tulungan nyo kami na magmahalan kami sa isa't isa. Salamat po, Panginoon, sa inyo pong mensahe. Binabalik po namin lahat ng kapurihan sa iyo lamang, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. To God be the glory. And all the people will say, Amen. To God be the glory. Thank you for that message na ibinigay sa atin.